Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bansa. Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras sa ito mga kaibigan ay tungkol sa 10 kakaibang mga bahay na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang unang bahay o tahanan sa ating lisang kaibigan ay ang Makoko, Lagos, Nigeria, floating houses. Ang Makoko sa Lagos, Nigeria kaibigan ay isa sa tinatawag na floating slums o pamayanang nakatirik sa tubig. Kadalasan sa ibabaw ng patpat at kahoy na nakabaon sa ilog ng Lagos. Karamihan sa mga bahay dito kaibigan ay gawa sa kahoy, yero at iba pang nirecycle na materials. Ang mga ito'y nakatayo sa haliging kahoy kaya't mistulang nakalutang sa ibabaw ng tubig. May ilang bahagi rin ng Makoko na nasa tuyong lupa, ngunit karamihan ay nasa ibabaw ng ilog. Halos lahat ng paglalakbay dito kaibigan ay gamit ang bangka. Maging mga bata ay natutong magsagwan at mangisda sa murang edad. Sa madaling salita kaibigan, ang buhay sa Makoko ay puno ng hamon mula sa kahirapan, kalusugan at edukasyon. Ngunit kapansin-pansin din ang pag-asa at pagtutulungan ng mga tao na patuloy na namumuhay sa gitna ng tubig at kahirapan. Ikalawa sa ating listang kaibigan ay ang pyramid na gusali sa China. Ang mga tinatawag na pyramid buildings sa China kaibigan ay mga gusaling dinisenyo na kahawig o kahugis ng piramide. Nakaraniwang matatagpuan ang mga ito sa ilang modernong lungsod sa China at naging kakaiba dahil pinagsasama-sama nila ang tradisyonal na hugis ng mga piramide sa modernong arkitektura. Ang gusaling ito ay patag ang ibabaw at may malapad na pundasyon, kaya nagiging anyong piramide. Madalas ay binubuo ito ng patong-patong na palapag na parang hagdan na paakyat. Kung titignan kaibigan, para silang futuristic pyramids na nagdadala ng kakaibang tanawin sa mga skyline sa China. Susunod sa ating listahan kaibigan ay ang tahanang isla na nanganganib na maburangan sa mapa. Ang Tuvalu ay isang maliit na bansa sa karagatang Pasipiko na binubuo ng 9 na maliliit na isla at atol. Isa ito sa pinakamaliit at pinakamababang bansa sa buong mundo. May kabuuang sukat na halos 26 na kilometro kwadrado lamang kaibigan. Ang isla ng Tuvalu ay patag at mababa, karaniwang hindi hihigit sa 2 metro ang taas mula sa antas ng tubig. Dahil dito, nanganganib ang bansa sa epekto ng pagtaas ng level ng dagat dulot ng climate change. Sa kabila ng panganib, nananatiling sagisag ang Tuvalu ng katatagan at pakikibaka ng maliliit na bansa laban sa global warming. Ang susunod na tahanan sa ating listahan ay ang mga nakalutang na pamayanan sa tubig. Sa Kampung Luang sa Cambodia, ang mga bahay ay karaniwang nakatayo sa ibabaw ng tubig sa lawa ng Tonle Sap, kaya't may tuturing itong isang floating village. Karamihan sa mga bahay ay gawa sa kahoy, kawayan at yero bilang bubong. May ilang mas matibay na gawa sa kombinasyon ng kahoy at metal, pero nananatiling payak ang karamihan. Ang ilan ay naglalagay ng malalaking drum ng tubig na bakal at barge na nagsisilbing pantulong upang lumutang ang kabayan. Sa kabuuan kaibigan, ang mga bahay sa Kampung Luang ay nagpapakita ng kahusayan sa pag-angkop ng tao sa kalikasan. Sa kabila ng pagiging payak at yari sa magagaang materyales ang kanilang tahanan sa lugar na ito, nagbibigay ang mga ito ng tahanan at kabuhayan sa mga pamilyang nakadepende sa lawa para sa kanilang pamumuhay. Susunod sa ating listahan kaibigan ay tahanang laging may araw at laging gabi. Ang Longyearbyen sa Svalbard, Norway ay isang kakaibang lugar
sapagkat nakakaranas ito ng midnight sun o ilang buwan na tuloy-tuloy na liwanag ng araw tuwing tag-init at kabaligtaran naman na buong araw na dilim sa taglamig. Dahil dito, malaki ang impluwensya ng klima sa kalikasan at sa kanilang pamumuhay. Sa loob ng halos 4 na buwan, hindi lumulubog ang araw sa mga lugar na ito. Ang mga tao ay natutulog na gumagamit ng makapal na kurtina at eye mask para makatulog ng maayos. Malamig din ang klima buong taon sa lugar na ito, kaya't kinakailangan na laging nakasuot ng makakapal na damit at kagamitan laban sa nagyayelong temperatura. Maliit lamang ang populasyon ng Longyearbyen, kaya magkakakilala halos. Malapit ang kanilang ugnayan at nagtutulungan sa pang-araw-araw na gawain. Sa kabuuan, kaibigan, ang pamumuhay sa Longyearbyen ay isang paghalo ng modernong pamayanan at matinding pakikipagsapalaran sa kalikasan. Ang kawalan ng gabi sa tag-init ay nagbibigay ng kakaibang sigla, subalit sinusubok din ang disiplina at kalusugan ng tao. Susunod sa ating listahan ay ang underwater na tirahan. Ang Moraka, ang kauna-unahang underwater residence sa mundo na matatagpuan sa Conrad, Maldives, sa Rangali Island. Ang Moraka Residence sa Conrad, Maldives ay isang kakaibang tirahan dahil ito ay isa sa ilang underwater villas sa buong mundo. Para kang nakatira sa isang modernong palasyo sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng dagat, mayroong silid-tulugan na nakapaloob sa isang dome na gawa sa malinaw na acrylic crystals. Kaya tanaw mo ang malalaking bahura at iba't ibang makukulay na isda, at ang pakiramdam sa pagtira sa lugar nito ay parang kakaibang karanasan. Isang pagkakataon na maranasan ang dagat bilang sariling tanawin 24 oras. Sa madaling salita, kaibigan, ang karanasan sa loob ng Moraka Residence ay parang pakikipagsapalaran sa gitna ng karagatan. Susunod sa ating listahan, kaibigan, ay ang umiikot at tumatagilid na bahay. Ang reactor o tinatawag ding tilting house ay isa sa kakaibang arkitektural na proyekto na nilikha ng artist na si Alex Schweder at Ward Shelley. Isa itong bahay na nakalagay sa ibabaw ng malaking poste na may pivot o balancer, kaya't ang buong estruktura ay nakatagilid at umiikot depende sa kilos at bigat ng mga tao sa loob. Sa kabuuan, kaibigan, ang reactor ay hindi lamang isang tirahan, kundi isang art installation at eksperimento na nagpapakita ng kakaibang karanasan sa pamumuhay. Isang bahay na sumasayaw kasama ng mga nakatira dito. Tahanan na may mahiwagang tanawin. Ang pagtira sa Huacachina Oasis sa Peru ay tila isang pamumuhay sa gitna ng isang mahiwagang tanawin na hinango mula sa isang alamat. Ang Huacachina Oasis ay isang maliit at napakagandang pamayanan sa gitna ng disyerto ng Peru. Malapit sa lungsod ng Ica, para itong mahiwagang tanawin na tila lumalabas mula sa isang alamat. Isang luntiang paraiso na nakapalibot sa isang maliit na lawa na nasa gitna ng malawak at matataas na buhanging bundok o sand dunes. Kadalasan, tinatawag ang Huacachina bilang perlas ng disyerto sapagkat ito lamang ang natatang natural oasis sa buong South Africa. Sa gabi, naging romantiko at payapa ang lugar na tila nag-aanyaya ng pahinga matapos ang masayang pakikipagsapalaran. Ika-9, ang syudad ng kaluluwa. Ang Colma sa San Mateo Country sa California ay isang maliit na bayan sa San Mateo Country malapit sa San Francisco. Kilala ang city na ito bilang City of Souls dahil marami ang nakalibing dito kaysa sa mga aktwal na nakatira. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo,
ipinagbawal sa San Francisco ang mga sementeryo sa kanilang lungsod, kaya't inilipat ang mga libingan sa Colma, dahilan upang ito'y maging sentro ng sementeryo. Sa kasalukuyan kaibigan, higit 17 sementeryo ang matatagpuan dito. Dahil dito, tinatayang nasa 1.5 million ang mga nakalibing dito kumpara sa 1,500 na mga residente. Mayroon nito magandang tanawin, lunti ang kapaligiran, modernong pasilidad na nagdadagdag ng kaayusan at katahimikan sa lugar. Sa madaling salita kaibigan, ang Colma ay isang kakaibang bayan na puno ng kasaysayan at misteryo. Isang maliit na pamayanan na higit na kilala bilang huling himlayan kaysa tirahan. So ito lang mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa 10 mga tirahan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na talagang kakaiba at kamangha-mangha. Kung nagustuhan nyo ang video ito mga kaibigan, ay huwag nyo sana kakalimutan mag-click ng subscribe button upang palagi kayong maging updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.